Ako po ay gumagawa ngayon ng isang update video kasi kalalapag ko lang po sa John F. Kennedy Airport, JFK Airport sa New York. Mission on board na po tayo para sa solidarity action and international protest activities na gagawin po symbolically sa harap ng International Office ng United Nations sa New York. In the next 2 to 3 days mula ngayon ay magsisimula po ang mga pagtitipon ng mga Filipino organizations, Filipino community leaders sa pangunguna po ng ating mga kaibigan at kasamahan mula sa Pinoys for Real Change in the Philippines na nakabase sa paligid ng Estados Unidos, Hakbang Maisog USA. At ganoon din po ng mga kasamahan at kaibigan natin mula sa Kingdom of Jesus Christ, SMNI na mga international correspondents na malapit lang po sa Estados Unidos o nasa Estados Unidos din sila kumikilos. And of course, ang Sambayanan Philippines International Desk at ganoon din po ang Ipanaw Sambayanan Group. At pati na ang United Indigenous Peoples Heritage in the Philippines, UNIFIL. So mga 7 o 8 organization po ang sasamahan natin para magdulog ng symbolic na pagrereklamo tungkol po sa mga malulubhang pananagutan ng Marcos Jr. government ng mga paglabag sa karapatang pantao, mga international na makataong batas o international humanitarian law, at ang kanyang paggamit ng karahasan sa mga unarmed civilians, kabataan, kababaihan, mga religious leaders at pati na po sa mga katutubong pamayanan, lalo na nung ginanap ang marahas na pagsalakay ng Combat Action Team and units ng Philippine National Police, ang Special Action Force, noong June 10. At ito po ay nagresulta sa halos crimes against humanity, lalo na po ang persecution, harassment, intimidation laban sa mga katutubong pamayanan na sa paligid po ng worship and prayer compound areas ng Kingdom of Jesus Christ. At ganoon din po ang mga hindi mabigyan ng halagang kasing kasukat ng nangyaring mga trauma. Ito po si Ka Eric reporting on board for our mission dito sa New York. At we hope na magkakaroon ito ng continuing mission sa Europe, lalo na po sa pagdulog formal na ng mga naturang mga grupo at pati po ang people's organizations and indigenous people's organizations in the Philippines doon sa international headquarters na mismo or general headquarters ng United Nations mismo sa Geneva, Switzerland. Kaya nandito po tayo, kaya may mga nasalubong ako kanina na mga welcome back Ka Eric. Ang dami po kaninang mga nakasalubong at hindi ko lang na-document sa airport ng John F. Kennedy Airport sa New York na mga tuwang-tuwa silang nagsusubaybay sa Pilipinas nating mahal, sa SMNI at mga suki ng Laban Kasamang Bayan. Ang dami po dito at nakakatabang puso po. Very inspiring ang journey na ito at we hope na mabubuo rin ang International Democratic People's Tribunal na siyang lilitis kay Marcos Jr. sa kanyang mga malulubhang paglabag sa karapatan sa pamamahayag, pananampalataya at mga demokratikong karapatan ng sambayan ng Pilipino na kapareho lamang sa panahon ng lumang marsyalo ng tatay niya ay muling nanunumbalik ang malupit na hagupit ng paglapastangan ng pwersa ng Estado sa ilalim ni Marcos Jr. Antabayanan po ninyo ang ulat ni Ka Eric sa ilang mga susunod na mga oras dito sa New York, sa harapan mismo ng International Office ng United Nations. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Ito po. Naku, mawalang galang na po, Ka Eric. Para po sa akin bilang reaksyon, mukha pong walang kakahinatnan po yung ginagawa nyo. Pumupunta po kayo, dumadayo na po kayo sa ibang bansa para sa inyong ginagawa, yung pagpaprotesta nyo. Unang-una po sa lahat, yung sinasabi nyo na sa pagkakaunawa ko ay human rights violation po ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM, hindi po namin nakikita yan. Siguro kayo lang nakakakita pero majority, kami na mas marami ay hindi po naniniwala dyan. Kasi yung ginawa ng otoridad na pumunta po doon sa area or doon po sa territory ng pastor nyo, pumunta po sila doon dahil po meron silang warrant of arrest. Pero ano pong ginawa ng inyong mga taga-suporta or mga taga-suporta ng pastor? Humarang po sila. So, kung gusto niyo po sanang maiwasan yung mga bagay na dapat na maiwasan at ayaw niyong maranasan, dapat po kayo na mismo, yung mga taga-suporta ni pastor nyo, yung nag-i-encourage sa kanya na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya at makipagtulungan, no? Makipag-cooperate sa batas at sa nagpapatupad ng batas. Kaya tignan nyo, sa pagtatanggol nyo at pagprotekta sa iisang tao, kayo mismo ay nakakaranas ng hindi maganda. Pero ako naniniwala na yung mga nangyari doon, no, ay hindi gusto ng mga kapulisan natin. Dahil kung hindi po sana sila humarang doon, edi sana walang nangyari na hindi nila nagustuhan.
Kung ako bang tatanungin nyo, mas papanigan ko pa ang mga otoridad at nagpapatupad ng batas. Dahil yun naman po yung tama. Hindi po ba yan yung inyong naratibo or bukang bibig nung panahon kayo po ang nasa panunungkulan? Nung nasa posisyon po si PRRD, sabi pa nga ng inyong mga taga-suporta at mga vloggers, kung walang ginagawang masama, dapat hindi matatakot sa tukhang. Tsaka nagtataka lamang kami at nagugulat dahil kayo itong mga allergic sa pagpoprotesta at pagrarally. Nung time ni PRRD, nung kayo po ang nasa kapangyarihan, galit na galit kayo sa mga aktivista, sa mga nagrarally. Yung iba nga, na red tag pa. Karamihan sa kanila na red tag. At kahit hindi po nagrarally, yung mga tao na nag-express ng kanilang damdamin sa social media ay nare-red tag. So bakit ngayon kayo po yung regular na nagrarally? At ngayon ay nakakarating na kayo sa ibang bansa na tila ba pinapakita niyo sa ibang bansa kung ano yung ginagawa nyo. Pero again, sa akin po palagi, wala pong kakahinatnan yan. Matatapos po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., matatapos niya ang kanyang termino at hindi niyo siya mapapatalsik dahil sa mga ginagawa niyong ganyan. Tignan niyo na lamang yung inyong rally sa Japan. Ang press release ng mga vloggers niyo ay daan-daang libo ang aattend. Pero doon sa venue nyo, nung nakita namin, wala pa yatang 1,000 ang umattend. So, evident at real talk ito na hindi po kayo nakakakuha ng suporta ng majority, ka Eric, no? Tapos ngayon, andyan kayo sa New York, andyan kayo sa Amerika, at gusto nyong dalhin ito sa international attention, yung inyong panawagan, inyong ginagawa, na kahit kayo mismo ay hindi nakakakuha ng suporta ng majority dito sa sarili nyong bansa, what more pa sa ibang bansa. Kaya nagtataka lang kami dahil kayo itong galit na galit sa UN noon. Naalala ko, si PRRD minumura pa ang UN, no? Ayaw niyo sa UN, pati yung ICC, ayaw niya rin sa ICC. Mga international constitution yung mga yan, international court. Ayaw sa UN, ayaw sa ICC. Tapos yung UNCLOS, which is United Nations Convention on the Law of the Sea, yung kanilang desisyon sa Hague na pabor sa Pilipinas. Hindi nyo nga yan na pinangahawakan at tinrato pa na piece of paper lamang dati ni PRRD, no? Hindi ako nagkakamali, sabi niya ito ay parang pirasong papel lamang, ano? Maybe non-verbatim pero yun po yung pagkakaunawa ko. Pati yung mga vloggers nyo, yung mga supporters nyo, ayaw na ayaw tawaging West Philippine Sea ang West Philippine Sea. At yung ating panalo sa Hague ay talaga namang tila ini-ignore nila, no? UNCLOS yun, United Nations on Convention of the Law of the Sea. No? So, yung mga bagay na ganyan, ICC, ayaw nyong kilalanin, ayaw nyong pumasok sa bansa natin. UN, pinagmumura, galit kayo sa UN. Tapos, yung decision ng UNCLOS na ayaw kilalanin ng inyong mga vloggers, ng inyong mga taga-suporta dahil ganun din ang stand ni PRRD, no? Na tila nagiging pro-China na ang mga narrative ng mga tao dyan sa kampo nyo. Tapos ngayon, no? Yung mga bagay na yun, inignore nyo. Tapos ngayon, pupunta kayo sa New York, sa Amerika, lalapit kayo sa UN, sa international community, sa pagdadalhan nyo ng inyong hinaing. Parang 'di ba, yung audacity nyo at saka yung pagiging pwede bang tawaging hypocrite, no? Kasi 'di ba, ayaw nyo sa UN, ayaw nyo sa ICC. Hindi nyo kinikilala, walang halaga sa inyo ang desisyon ng UNCLOS or ITCLOS. Tapos ngayon lalapit kayo sa UN para sa sinasabi nyo di umano'y human rights violation ng kasalukuyang gobyerno o ng Pangulong Bongbong Marcos na para sa aming mga mas maraming Pilipino ay hindi namin nakikita. Kasi pinatupad lamang po ng mga pulis, ng ating otoridad ang kanilang dapat ipatupad. Pero anong ginawa nyo? Humarang po kayo. So, hindi po yung kasalanan ng mga otoridad in my opinion. Kayo lagi nagsasabi noon na sumunod sa batas, magpasailalim sa gobyerno, wag mag-rally na mag-rally, yung mga nagra-rally noon nare-red tag. Pero ngayon, kayo na yung gumagawa ng mga bagay na ayaw nyo. Yun lang mga kababayan. So, real talk po yan, mga DDS, no? Sana ma-realize nyo yung ayaw nyong ma-realize kasi matagal na po naming nakita ang mga bagay-bagay. At naniniwala ko, ang mga Pilipino ay matalino na ngayon. At mas marami po ang nagkakaisa at nagsasama-sama para sa ikabubuti ng bansa. Kayo mga kababayan, ano pong reaksyon nyo dun sa mga naging pahayag ni Ka Eric? No? Kayo ba'y sumasang-ayon sa ginagawa nila na dumadayo na sila sa ibang bansa? Sa totoo lang, sa nakikita ko parang pinapahiya nila ang sarili nila dahil hindi nga sila nakakakuha ng suporta ng majority.
Mga kababayan, sana po ay makapagbigay kayo ng opinion nyo at reaksyon sa mga naging pahayag ni Ka Eric. At kayo po ba ay sumasang-ayon sa akin or sumasang-ayon kayo sa kanya? Ilagay nyo lang sa comment section below. At huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.